beloved, Boss Mike, Cervera. Si dating Pangulong Ito. ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di manoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Kita nyo, napakaganda ng sinabi. May sapat na basihan. Pero pinangangatwiranan pa rin ni Bato na yan daw ay paggibalang. Kita nyo? Mahina rin ang ulo ni Bato. Oo, tuloy. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Tanong yan, mga kababayan, baka gusto nyong sagutin. Press 1 sa gustong makasuhan si Digong. Press 2 naman sa hindi. Para naman mga kababayan, breaking news, umaapila na ang mga DDS vlogger. Talaga? Umaapila na sa Korte Suprema? Nako, paano na ngayon yan? Nako, hindi, maniwala kayo, kailangan nilang dumalo dyan. Tanong! Ayan na, puro 1 na, puro 1. Yes, 1. Nako, pananagutin ka, Digong. Ito na. Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto. Sino bumoto? Na hindi papabor, si Vic Rodriguez, tandaan nyo. Ayaw pumayag ni Vic Rodriguez na mapanagot si Digunyo. Kahit pa matibay at may nakita na na ebidensya magpapatunay na itong si Digong ay umabuso nung panahon na siya ay Pangulo. Eto na. Ayan na, Vic Rodriguez, nagno. Yes o Balikan natin. para sa lahat ng mga kandidato, itaas na No. Ito pa, si Bondok, no. po ninyo ang inyong mga boto. Vic Rodriguez, no. Yes or no? Franz Castro, yes. Sabi naman nito, sino ba to? Nakalimutan ko, anti-Marcos din kasi to eh. Si Lodi, no. Yes. Yes, si Lodi, Nako, ayan na, si Heidi Yorak, nako. Yes. Siyempre, no, si Bato. No rin sino? Naku, no rin itong si Kirubin. Lastik na yung Kirubin. Anak ng tinapa. Di ka mananalo niyan. Kirubin. Yes, sino? Sino to? Di ko kilala. Yes din to mga ito. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Ako, eto na mga kababayan, panoorin natin to. Ano kaya ang mga isasagot? Conditional. Bakit? Baka ilaglag na ni Bato si Digong. Ay, playing safe si Bato siguro, game. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Correct, expired na nga eh. Di ba? Dapat kasuhan na po talaga. Sa mga kinaukulan, nananawagan po kami, 10 ng mga ilang mga nanonood dito, na sana po ay kasuhan nyo na si Digunyo. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa Ituro mo si Bato, nandyan lang sa kaliwa mo. Turo mo si Bato. war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya. Correct, sang-ayon po ako doon. Libo-libo po ang mga namatay nung panahon ni Digong at kailangan ho yun ng hustisya. Kahit pa ikaw ay naging presidente, kung ikaw naman ay naglumabis sa iyong kapangyarihan o posisyon, abay kailangan managot yan, mga kababayan. Tuloy. Ng ating mga mamamayan. Kung inyo mapapansin mga kababayan, meron tayong pagkakasundo sa mga ito at meron din tayong hindi pagkakasunduan. Kaya kung meron tayong pagkakasundo sa mga bagay at mga pangangatwiran, abay doon tayo sumama sa mga yan. Pero kung hindi na,
At salungat tayo sa iba nila na ano, mga kababayan. Salungat na pananaw nila, ay syempre hindi naman tayo sasama dyan. Okay, tuloy. Pero ngayon, itong pangangatwiran na to, ulitin ko, sumasang-ayon po ako. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa, Ang sagot ko dyan is conditional, no? Conditional, bakit? Conditional. Bato, paliwanag mo yung conditional na sagot mo, ha? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Kita mo? Pwedeng yes, pwedeng no. Pwede mong ilaglag si Digong para mailigtas sa sarili mo, ganun ba? Pwede niyang ilaglag si Digong. Yes, in the sense na nobody is above the law. Yun! Kita nyo? Mukhang ilalaglag na ni Bato si Digunyo. Manalo lang sa eleksyon to. Nako, patay tayo dyan. Sige. Totoo naman. Kaya nga gumugulong yung investigasyon. Kaya nga nirerekomenda na kasuhan sa Department of Justice itong si Digong para magkaalaman, para dumaan sa proseso na sinasabi nyo nang hindi mahaluan ng kahit na anong politika na sinasabi nyo uli. Di po ba? Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Yun naman pala eh. Kung may nagawang kasalanan, kasuhan daw. Naku, nilalaglag na. Ayan na! Nilalaglag na ni Bato si Digong. Kung may nagawa daw kasalanan si Digong, kasuhan daw natin kasama siya. Kasama pa siya daw na magkakaso kay Digong. Meron nga eh. Ayon sa investigasyon sa Quadcom, meron ngang pang-aabuso ba to eh? Eto na. Putik na yan. Pero kung wala naman siya nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan. Paano nga natin malalaman kung may nagawa o hindi? Di ba? Kailangan natin yan dalhin mismo sa korte. Doon ang tamang forum para magsabi kung siya may kaso o wala eh. Bakit tinututulan yung dalhin sa korte? Tinututulan ng mga to. Kung gusto nyo rin pala na malaman kung may kasalanan, paano natin malalaman na may kasalanan? Kung puro propaganda na lang. Kung puro press release na lang. Kung puro social media na lang. Di ba? Hindi natin dyan malalaman kung may kasalanan talaga si Digong o wala. Ang tamang venue, ang tamang forum, at ang magsasabi niyan ay yung ating korte. Bobo na ito si Kalbo. Tuloy. Base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Teka muna! Ngayon, iba na mga kababayan, wag na daw nating ipasa ang kasalanan ng mga Ninja Caps. Nakalimutan na yata, sabi ni Digunyo, siya mananagot sa mga kaso ng mga pulis. Siya ang bahala. Kita nyo, napakasinungaling niya. Napakasinungaling ng Kalbo na to. Si Digong mismo nagsabi, ako ang mananagot. Alone! Ako lang! Sabing ganun eh. Diba? Baka naman hindi nyo alam. Diba? Lagi, kahit nga doon sa Kongreso at Senado, nung nag-hearing yan, din sinasabi, ako na lang ang ikulong nyo para sa kanilang lahat. ICC, ang tagal mo naman. Para magkaalaman, dali-dalian mo. Sabing ganun eh. Eto ngayon, dadali na sa korte. Bakit pinagngangal-ngal ng mga to? Kaya po, after 3 years na tapos na sa pag-ulo, walang kaso. meron ho naman kayo ngayong 50 Pinaliwanag na natin yan, kaya walang kaso kasi ayaw natin na mabahiran yung paggawa o paglakad ng investigasyon. Kasi mga kababayan, pag minadali-madali yan, mga kababayan, sasabihin nila, minadali nila yan. Oo, yan ho ay propaganda. Ngayon nga, nag-imbestiga na, propaganda pa rin, paninira pa rin, yung tawag nila.
Wala tayong kalalagyan sa mga yan. Yang mga yan, mga kababayan, nang uuto na lang, nanliligaw, para sa ilang mga kababayan nating mahihina ang pangunawa. Yan po ang katotohanan dyan. Oh. Ngayon, mga kababayan, pasagutin natin si Franz Castro. 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, Nako. ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. Correct! Ayan na! Alam naman ni Franz Castro na si Digong mismo umamin. Umamin na nag-uto, siya na daw managot. So ano pinagsasabi ni Bobong Bato? Diba? Panglilihis yun. Kunyari gustong kasuhan. Bandang ending siguro na pagtanto niya, mali yata yung nasabi ko. Teka, ayusin ko. Yari ako nito kay Digonyo. Parang kasi ang dating nilalaglag ko si Digong. Kaya kailangan baguhin ko kahit magmukhang tanga na ako. Sa pangangatwiran ni Bato na ganon, parang tanga, hindi lang. Tanga talaga. Literal, mga kababayan. Ha? Tanga talaga literal. Oh, tuloy. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Oh. Siya rin. At Siya rin. Walang iba. Ang policy ng tukhang. Walang ibang nagdisenyo kundi si Digong sa tulong ni Bato, Bongo at iba pa. Diba? nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Oh, kita nyo ha. Oh. siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Oh. Kaya kailangan siyang kasuhan. Oh. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Correct. Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Nako yun ha! Tama! Tumpak ka dyan, Franz Castro! Tama yung sinabi mo! Sapul na sapul! Yan nga! Tama! Correct! Eto na. Bato, sumagot ka na. Sagutin mo ha. Eto, liwanagin ko lang. Sagutin dapat ito ni Bato ng argumento ha. Argumento tungkol sa binitawang pangangatwiran ni Franz Castro. Kailangan, yun ang sagutin niya. Pakinggan natin. Ma'am, gigil na gigil. Ikaw nga yung gigil na gigil yung itsura mo. Daig mo pa aso. Parang gusto mo nang sagpangin si Castro. Ano ka ba? Bato, ano? Ano pinagsasabi nito? Oh. Gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction? Kita nyo? Ibabanat na ngayon mga kababayan kung ano naman yung kasiraan ni Castro. Hindi niya naman sinasagot yung argumento. Ganyan na ganyan yung estilo ng mga DDS, mga kababayan, pag nasusukol, iibahin ang kwento. Yung kwento, mga kababayan, hindi naman yon ang pinag-uusapan. Bato, sagutin mo lang yung argumento na si Digong mismo ang umamin at nag-arkitekto, nagdisenyo ng EJK nyo. Yun lang naman eh. Bakit biglang iniiba mo? Tatanungin mo ngayon, yung alin? Yung kaso? Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito at ang tanong kanina ay yung tungkol sa investigasyon ng Quad Committee. Kasama ba sa investigasyon ng Quad Committee kung ano man yung issue ni Castro? Hindi yung kasama. Irrelevant. Pakinggan ninyo. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po na? Nyo, layo ng sagot, ano? Yung hindi malilink, nilink ka na. Meron na ngang resulta yung investigasyon sa Quad Committee. Ngayon, bakit kailangan ilihis mo yung issue na at yung argumento mo biglang naiba rito?
Nilihis ni Bato yung argumento kasi sukol na siya. Oo! Yun po yun, mga kababayan. O, sige. Kaya lang ang problema rin kay Castro, biglang na-rattle eh. Na-rattle si Castro. Isa lang naman sasabihin, ibang istorya yang pag-uusapan na yan. Kung meron kang problema sa kaso ko, tsaka na natin pag-usapan. Ganun dapat sagot ni Castro eh. Di ba? Eh kaso mukhang na-rattle din eh. Tuloy. Nangyari, bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong. Yun lang, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi, Kita nyo? Ano tanong? Ikaw ang tinatanong, ikaw ang sumagot. Hindi ikaw yung kailangang tumanong. Sagutin mo muna kung ano masasagot mo sa sinabi ni Castro. Kaso iba yung ginawa mo. Para kang si Sara. Parang sila, iisa lang ang estilo nila. Si Sara, ganyan din eh. Kapag nasusukol, nagiging asal pusit eh. Bumubuga ng tinta, no? Eto na, mga kababayan. ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kita mo, hindi nga, yun ang tanong namin eh. Ordinaryong tao nakukulong, bakit kayo hindi kayo nakukulong? Ikaw, si Digong, si Bato. Ikaw Bato, si Go. Si Sara. Bakit kayo hindi nakukulong? Yan ang tanong namin dito. Diba? Kung ano yung sinasabi niya, mga kababayan, yun dapat ang itanong natin sa kanila. Pero, inuunahan niya. Porke ba senador ka? Porke ba dating presidente siya? Porke ba vice-presidente si Sara? Porke ba senador si Bongo? Wala kayong pananagutan? At mga kababayan, tayo dapat ang nagtatanong niyan. Di ba? Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. Yan! Out of order yan! Wala talaga sa tanong. Bato Nga. Diba? Tama yung sagot ni Franz Castro na yan, mga kababayan. So, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At Kaagad. kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. Correct! Very good! No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko. Na Wag ka na magdahilan. Kasi yung dahilan mo parang sinagot mo rin siya eh. Wag mo nang Naku! Wag nang dagdagan. Tama na yun. Wala siya Naku! Wala sa mga tanong yung sagot ni Bato. Tama na yun. Wag mo nang idepensa yung sarili mo. Hindi yan yung tamang forum para sagutin mo yung issue sa'yo. Gusto nyo magdebate kayong dalawa doon sa iba na pagkakataon. At ibang okasyon. Ang okasyon ngayon dyan ay ipaliwanag at ang tanong ay kailangan ba na panagutin si Duterte at itong si Bato at iba pa. Saan? Sa nakita na pagkaka-abuso, pagkakasala, ni Digong nung panahon niya. Yun lang yan. Diba? Kaya lang medyo parang sige, yung na-rattle to sumagot pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation, at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers, gagawin yon, no? Yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin. Kita mo, nangatwiran tuloy. Di nalaman pala na ganun ang totoong nangyari. Siyempre, ang version naman, mga kababayan, nila Bato ay iba naman. Diba? May iba yan. Sasabihin nila, yung version naman nila. Yan ang version ni Castro. Pero yung version ni Bato, pakinggan natin. Doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga pera... Ayan na, mga kababayan, hindi na napunta sa totoong tanong. Hindi na natuon sa totoong dapat sagutin yan. Wala siyang sinagot sa katanungan. Kung inyong
pag-aaralang maigi. Walang sinagot si Bato. Saan? Sa mga katanungan ni Jessica Soho at ni Franz Castro. Bagkus si Bato, dinala niya ang usapan saan? Dinala niya ang usapan doon sa maaari na maging pagtatalunan nilang dalawa na may panalo siya. Kita nyo mga kababayan? Kapag ka hindi ka mananalo sa usapan, ilihis mo. Punta tayo sa iba ang usapan. Kung sa alam ko na mananalo ako. Ganun ang estilo. Bato, kala mo naman lulusot yan sa mga nanonood. Hindi lulusot yan. Yung estilo mong yan, ayan na. Ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. Kita nyo, dinala niya na doon. Wala na. Wala na yung tanong, nabaliwala na. Ito naman si Jessica Soho, dapat, teka muna. Hindi po yan yung ating katanungan, kaya po itigil po natin yan. Dapat ganun, kung ako moderator dyan, sasabihin ko, hindi yan bato o kininam, nga at tungtungan. Iba ang usapan, huwag mong dalhin dyan. Sagutin mo yung argumento. Ganun yun. Kaso nga, ito si Bato, wala na. Dinala na dun sa ibang kwentuhan. It was to rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming Kita salamat nyo? po kay Representative Castro at kay Kita nyo mga kababayan? Pero okay pa rin naman dahil napangatwiranan at narinig ng tao kung anong dahilan. Alam naman natin, aminado naman si Digong na si Digong ay magaling talagang magplanta, magtanim ng ebidensya para sa mga kalaban sa politika. Parang ang tinutukoy ni Franz Castro ay naging biktima siya ng ganong gawain ng mga Duterte, ng kampo ng mga Duterte, tulad ng ginawa nila kay Dilima. Huwag nating kalimutan yan. So, ibig sabihin, sa paliwanag ni Castro, doon sa issue na binato, kung saan dinala ni Bato, kung saan dinala ni Bato, yung argumento na dapat na sasagutin niya, nilihis, abay nasagot pa rin ni Castro. Pero, hindi natin nakuha, mga kababayan, ang tanong. Nino, tanong ni Jessica Soho. Ito yung tanong Ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa di manoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, Yan. dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat Yan, ang tanong. Kita nyo, napakaliwanag ng tanong. Our beloved Boss Mike Cervera.